afternoon, sir. This is John, the Filipino General Ingkod. So today is August 13, 2026 at yung papunta dyan sa Pesulan North sa may Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City, at dadalhin po natin yan sa may Alabama Street, sa may Kristong Hari Project 1, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po namin marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Southeast on EDSA, in 30 meters. Make a left U-turn to stay on EDSA towards EDSA, AH26. Nakatanggap umano ng leadership fund na aabot sa 500 milyong piso hanggang 1 milyong piso ang mga senador sa ilalim po ng 19th Congress. Ito ang binunyag ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Manoan sa kanyang pagtestigo sa kaso conversation ni dating Senador Bong Revilla. In 200 meters, keep right at the Fort Controvertis School Service Road. Ayon kay Manoan, ang leadership fund ay pondo na inilalaan ng DPWH para sa mga senador na nagre-rekomenda ng mga listahan ng mga proyekto. Bawat senador ay may alokasyon umano na hindi bababa sa 500 milyong piso habang nasa 1 milyong piso naman ang para sa mga senador na mayroong awak na komite. Sa kabuuan, nasa 24 na milyong piso umano ang leadership fund para sa mga senador at maaari rin itong dagdagan. Inoy Senate President Juan Miguel Zubiri. Sinabi rin ni Bunuan na nagsumite ng listahan ng mga proyekto sina Revilla, Senador Jinggoy Estrada, Senador Bungo at Senador Robin Padilla. Inukoy rin ang dating kalihim na bukod kay Revilla, nagpasalamat din si Senador Amy Marcos sa ginawang tulong ng In 70 meters, turn right Kaya onto naman ni Soler Bunuan Way. na sinuri ng kagawaran In 40 ang mga meters, isinuling turn right. listahan ng mga proyekto, pero inamin niya na mali ang pagtanggap ng kickback. Mula dito, pinabulaanan ng ilang pagpapata sa nagkasuhan ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan na nakatanggap uno ng leadership fund ang mga senador sa ilalim ng 19th Congress. Ayon kay Noy Senate President Juan Miguel Zubiri, kahit minsan ay hindi siya nag-request o humawak ng anumang listahan ng project request ng mga senador. Lahat umano ng request ay itinaan sa Senate Committee on Finance na tagapangasiwa ng budget process sa Senado. Sinabi naman ni Senator Amy Marcos na hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Bunuan, pero lagi umano siyang nagpapasalamat sa mga hensyang nagdadala ng proyekto sa kanyang probinsya. Ayon naman kay Senator Robin Padilla, hindi binanggit o nilinaw ni Bunuan na ang mga proyektong iniugnay sa kanya ay for later release o wala pang pondo. Si Senador Bongo naman tinawag na malisyoso ang testimonya ni Bunuan. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada hinggil sa naturang issue. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na humihiling na isa publiko ang draft report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay
Martin In Asiron. 100 meters, make a left U-turn. Morning po. Ang traffic court na nagre ng sampahan na reklamong kriminal ang ilang senador at mga opisyal ng pamahalaan. Batay sa desisyon ng Supreme Court ng Bank, ito ay dahil walang nakitang constitutional o legal obligation ng korte para ilabas ang naturang komite ang isang hindi pa tapos na report. Nagiging bahagi lamang umano ng ang draft report ng official Senate record kapag ito po'y pinalta. Pinaprubahan ng komite at naisulitin na rin sa plenaryo alinsunod sa internal rules ng Senado. Maliwanag ng kataas-taasang hukuman, maaari lang gamitin ang mandamus para pilitin ang institution. Hindi rin nila maaari gamitin ang mandamus para pilitin na isa publiko ito, lalo pat walang batas na nag-aatas naman sa komite na ilabas ang isang draft Arriving in report. 20 minutes at 8:08 a.m. This route is toll free. Ganda na. Mga kids, nasa na mga kids may pasok na, no? Karamihan, no? Maliban doon sa mga inanunsyo natin kanina, mga kapuso. Ngayon, nabigyan nyo ba ng food supplement sila, mga mami? O, may mga po aming kinakausap dito. Usap-usap tayo para sa mga kids, ha? Kayo ba nasabi nyo na at some point sa buhay ninyo, ay, buti na lang ang tangkat ko. At In kaya 10 yan po, meters, hiling po turn ng mga right mami onto at EDSA. guardian ng mga tatay, sama na, mga kapuso, para sa Continue kanilang for mga kids. 800 meters, At then ang exit the siyempre ramp. mga grandma para sa kanilang mga grandkids. Yan, abutin lang may cherry for syrup na may CGF mga kapuso. Kasama na po natin ito sa panahon na ngayon, mga kapuso, may CGF. Dorellan Growth Factor. Tulong po sa proper growth and development ng mga chickens with proper diet and exercise. Meron po itong resin, meron itong taurine, meron po itong mga essential vitamins, mga kapuso na makatutulong sa katawan ng kalusugan po ng ating mga anak. Kaya sa bawat compliment sa height nila, syempre si Mami proud. Syempre, napapansin yung kanyang anak na laking cherry bear. Ang batang yan, laking cherry bear yan. Ngayon, mga kapuso. So, yan po yung laking may pagmamalaki. Mahalagang paalala ang cherry bear syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Oras na 7:49. Radyo na, TV ba? Fake news, dapat, totoo. In 200 meters, exit the ramp. Sa ikawalang pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZWB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion In Media 100 Awards meters, ng exit the Trinity ramp. University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZWB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko, sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Tayong mga lalaki, tayo araw-araw ay sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building vitamins versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise. Unilang quality yan. Multivitamins, minerals, amino acids, with generic name of Revicon. First consult your doctor. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang yan. Dami sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso action man. Emil Sumangit. Ginawaran ng Media Excellence in Radio News Anchoring sa male category sa Laurus Novelis Media Excellence Awards 2026 at Lyceum of the Philippines University, Cavite. Emil Sumangit ng Super Balita sa Umaga tuwing Sabado. Maraming salamat mga In kapuso. 100 meters, merge right at the traffic light. Natatagi at wasang kapantay. CMA Radio pa rin ang number 1 ng July. Ayon sa HEB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZWB 594 na nakakuha ng 55.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 48.7% audience share. Sa bawat pagsubok at tagumpay, tayo'y magkaagapay, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Super Radio DZWB at Barangay LS 97.1 CMA Radio. Solid number 1. DZWB, Pasitang Tama.
satisfaction rating ng Administrasyong Marcos. Batay ho sa survey ng Social Weather Station o SWS, 42% ang nagsabing nasisiyahan sila sa performance ng administrasyon. 40% naman ang nagsabi na hindi sila nasisiyahan, habang 17% ang hindi makapagpasya. Dahil dito, mula sa record low na negative 13 noong Marso, umakyat na ang net satisfaction rating ng Administrasyong Marcos sa positive 1. Noong Hunyo na may tuturing ng neutral ayon sa SWS. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang June 29, sinagutan ng 1,200 respondents. Naglabas ng direktiba si Migrant Worker Secretary Hans Leo Cactan sa mga maling agency na huwag payagang maglayag ng mga magmumay sakay na Pilipino papuntang Northern Black Sea. Ayon kay Cactan, kusod pa rin ito ng nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine. Sinabi ng kalihim na simula July 7, 20 bato na may lulang mahigit sa 200 tripulanteng Pilipino ang inatake sa Northern Black Sea. 3 tripulanteng Pilipino nasawi habang isang pinaghahanap. Sa ngayon, nasa 174 na tripulanteng Pilipino ang nakauwi na sa bansa. Ito ang super balita sa umaga. Nationwide. So, hindi daw payag si Presidente Marmelo na taasan ang multa doon sa mga mahuhuling nagtatapon ng basura kung saan-saan. Actually, pinataas na nga ng ibang LGU ang parusa niyan. Kaya lang, gusto nila mas taasan pa. Kasi ang hangganan yata ay hanggang 5,000 lang. Sabi nila, mukhang hindi yata umuubra. Sasama na sila nagtatapon. Meron nga dito sa amin sa atin, sa Quezon City, pag hindi maayos ang pagkakasegregate mo, hindi ka kukolekta ng basura. Ay, talagang iiwanan ng basurero yung basura mo. So, dapat siguro masigpitan pa. Kasi ang katwira naman ng Presidente, wala pa kasi nakikita ang tapunan. Kaya daw, wag naman daw taasan ang multa. Hindi mo nagiging yun, President, kasi sa Japan nga, parang wala na makikita ang basurahan doon. So yung mga Hapon, pagka meron silang basura, nilalagay lang nila yan sa isang sisindan. Pagdating sa bahay, maayos sa tapunan. Pwede naman siguro gawin yun dito. Sabi ko nga, kanya-kanya tayo po ng responsibilidad. Pag may problemang ganito, sabi nga, garbage crisis na, di ba? Hindi pa ba tayo tutulong? Kanya-kanyang sektor, kanya-kanyang tulong po yan. Ang ating papel ay magtapon sa maayos na tapunan, diba? Yung LGU, mangolekta po ng regular, maayos, diba? At itapon sa tamang tapunan kung saan kanilang dadalhin yan. Kanya-kanyang responsibilidad po yan. Para sa akin, kung di masasaktan ng Pilipino, so mukhang maliban dun sa kinakailangan taas ang magpalita, palagay ito merong kaakibat na matinding community service. Tama, pagka nahuli kang nagtatapon kung saan-saan. Ito nakikita ni Presidente, nakakasana daw. Sana naman, matuloy. Waste to energy facility. Marami ng bansa gumagawa niya na. Ay, tayo na nga lang nahuli. Ang Estonia, sila ang pinakamalinis na bansa sa buong mundo. Kaya sila, success story, parang meron kasi dati number 35 sila sa buong mundo, ngayon number 3 na sila. Sumusunod sila sa Japan at sa Switzerland. Pati Singapore daw, meron na ito. Kaya lang, marami mga tumututol naman dahil sinasabi nila, daw energy na nalilikha dyan, ay nag-iibit ng marumi. In 300 meters, turn left. Sa hangin naman. Sa hangin. Arriving in 30 minutes at 8:09 a.m. This route is toll-free. Meron siguro mga paraan para maging maayos. Continue straight at the first traffic light. Then, in 200 meters, pero ang turn left. kakailanganin dito, kaya at saka hindi kaya ng mga LGU to, kaya kailangan talaga ito national government ang gagawa nito. Tigilan muna magdanakaw at siyempre yung pera ilagay muna dyan. Kung gagawin mo naman itong PPP, mas maganda yung mga privado sektor, papasok dyan. Ginagawa na naman natin yan dito sa ibang mga sektor, gawin din natin dito sa basura. Aksyon na po natin dahil sinasabi nyo nga, crisis na po ang basura kung di po natin gagawin itong makasolusyon na ito, magiging isang malaking basurahan po tayo. Ganyan na nga ang tingin ng Canada at saka ng Germany. Kasi dito na natin yung basura po sila dito na dinadala pagka sa sea country ka, talagang marami mong basura. Kasi sa sea economy tayo, mahirap tayo. Sa mga urban area lang naman ganyan. Doon sa mga iba-ibang problema nila, talagang walang matinong plan control system doon. Pinapakatin yung mga problema
natin ang ating mga headlines. Cavite, Pampanga, Mangaldan, Pangasinan at Kalumpit, Bulacan. Isinailalim na po sa state of calamity dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ilang na mga nasawi dahil sa epekto ng masamang panahon, umakyat na sa 21 ayon sa NDRRMC. Isa sa 4 na kabataan na tumalon at inalon sa Batangas Maranao River sa Bulacan, natagpuang wala ng buhay, pasok sa paralan sa ilang lugar sa bansa. Suspendido pa rin ngayong araw dahil sa masamang panahon. Nag-develop ng mga pasilidad para gawing enerhiya. Isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos bilang pangmatagalang solusyon sa problema naman sa basura. Paraan ang pag-aalis ng value-added tax sa system loss charge, pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission at ng Bureau of Ihi muna ako. Internal Revenue. Hindi ko na kaya. Paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ihi lang ako sila. Ng irregularidad at testigo ng konstruksyon. Vice President Sara Duterte, ang Financial Operations CEO ng mandato ng OVP at Department of Education. House Private Prosecutor Lorna Capunan at Defense Counsel Christine Ferrer nagkasagutan sa cross-examination sa impeachment trial kahapon. Social media post ni House Private Prosecutor Amando Vergil Ligutan sa issue ng misleading questions pinuna ng depensa. Mga senador ng 19th Congress nakatanggap umano ng Leadership Fund na aabot sa 500 million pesos hanggang 1 billion pesos. Ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, ilang senador inaabulaanan ang aligasyon. Petisyon na humihiling na isa publiko ang draft report ng Senate Blue Ribbon Committee sa Manubalyang Flood Control Projects ibinasura ng Korte Suprema. At net satisfaction rating ng Administrasyong Marcos tumaas batay sa survey ng Social Weather Stations. Ano mo na pagbati tayo pare? Si Sibel ba to? Sibel? O Sibel? Sibel Villalobos. Ang pagbati galing kay Alwin ng GMA Engineering. Happy birthday rin kay Maria Wendy Agtepa ng Taguig. Ang pagbati kay galing kay Coach Darwin. Kiba, kay Jonathan Laco. Happy birthday! At sumayo po ang kabuuan ng mas pinalawang pagpinalakas sa Barbalita sa mga nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Belo Del Prado. Ako naman ang inyong kapuso, Joel Reyes Abel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Tandaan mga kapuso, dito sa Super Radio DZWB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Tulad ngayon, serbisyo. Totoo. Super Balita sa Umaga, nationwide. Mula sa pinakapilang kakatiwalaan network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Taas mga kapuso, alas 8, standby, saksi sa Double B. Susunod na. Continue straight in this traffic light. Balita Totoo. Sa balita, ginaming panata. Super Radio 594. Lagi nakaaleko. Servisyo totoo. Tayo ba itong programa o magtatawanan tayo o magkikilitian tayo? Happy, ha? Good time, please. Our total time, 8:01 in the morning. Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat sisihin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Ang mamaguling walang takot. Ang Temano. Kasama ang Lucianang Basa, Doris Vigornia. At Ganda! balita ang Temano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masaya na talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng bayan. Dahil na dyan, agad-agad, partner. Dahil dyan. Mali. Simulan na natin ang programa. Agad-agad. Oo. At ang simula natin dapat ay magbigay-pugay tayo sa, ilalat tayo sa YouTube, sa milyong-milyong nakikinig at Of nanonood course. sa atin sa YouTube, pati na sa Netflix. Ay, mali! Oo. Good morning po
sa lahat po na nakatutok sa atin. At syempre po, ito pa rin po si Doris Bigornia kasama, the one, the only, Robert Antimano. Mano. Magandang umaga, partner! Yes, Yellow na yellow ka. Yeah, Tapos ako ang ganda. Very busy MMU column natin Oo, dalawa. ang colors tayo ngayon. Good morning po, Sir CLK, Mark Lopez, and ganoon din po sa aking tita. Tita! Si Tita Coribit. Ay, magandang umaga po, siyempre. At siyempre, magandang umaga rin po sa mga team radio na nakatutok sa atin everyday, mga team radio, di ba? Continue straight to the first traffic light. Nakikinig sa Then, 100 DZMM, meters, yung mga may turn right. portable radio naman sa mga bahay, habang nagluluto, habang naglalaba, tayo ang kausap. Good morning po. Good morning po, lalo na din po doon, ay sa bagay na sa ngayon, ganitong oras tapos na magtanim. Hindi na nga nagtanim dahil nga apektado yung kakalbagat, ano? Tapos na po sila magmuni-muni, nakaganyan yung mga magsasaka. Ano ko mag-i-start na ito para gawing Then it's 60 politiko? meters, turn right onto Wood Avenue. Eh, tapos biglang may papasok sa isip, Gee, may loan from VA. Sabi ko, di ba? Ayun, bakit hindi nyo na lang ibigay sa akin? Walang tubo. Ay, huwag naman ba? Mahaba-habang bayaran bago mo maibalik, sinasabi. Ayun ba? Dapat ko mag-ikatuwa yun, partner. Dapat ibigay na lang. So, ganyan na lang. Kasi hindi naman nila kasalanan na nagkakaroon ng kanilang kalagayan. Ang yapang kong magsalita. Pero pakitawagan mo nga kay Presidente Bongbong Marcos. Teka lang, ha? Ako makikiusap. Sabi sa akin, lumagot agad. Ang sabi, Humigo. maligaw. Pero kahapon, natahan ako sa acto natin mag-program partner. Di ba, nagpunta na ako ng Senado. Correct. Aba, sabi ko, parang ang daming security. Pagkita ko, nasa tapat ng Senado, yung DPWH office doon, nag-i-inspect. Nandun doon ang Pangulo. Nandun ang Pangulo at yung DPWH Secretary, nandun at iba pa mga official. Yan po ang kasagutan sa mga naghahanap lagi, nagtatanong, kumbaga sabi nga ni Francis Escudero, asked and answered. Ask and answer. Asked and answered. Oo. Cousin. Oo, counsel. Yung mga naghahanap na asaan ang Pangulo. Oo. Ayun po, sundan niyo po doon sa mga torneto nila ng basura kung kaya ninyo. Ayan. Objection, no misleading. Ay, okay. Pinapayagan na misleading. Mamaya pa-play natin yan kasi naging issue yan kahapon, di ba? Correct, Partner, correct. ando doon ka. Gusto ko lang malaman. In 80 meters, turn left onto Scalpel Mayo Street. Gusto ko lang malaman sa'yo, yung ano ba yung 40 meters, ambulance turn noon? left. Ambulance talaga. Ambulance talaga. Sila ay nagkakasagutan ng ganyan. Habang si Attorney Ferrer ay medyo parang hindi naman napipikon kung hindi. Nagsasabi ng kanyang line. Kada talagang expression ng mga tao sa loob ng session. Oo, yan ang gusto ko malaman. May bagong meme ngayon, makita mo yung sa likod yung nasa likod ni Atty. Capunan. Bulat na bulat din yung itsura niya eh. In 70 meters, make a slight right at the traffic light. Pero nakakagulat. Talaga dito tayo mas natututo talaga, partner, sa mga kaganapan. Hindi ayaw pala natin ang kaganapan. Sa mga pangyayari doon sa loob ng impeachment trial. Kaya naman, lagi ko sinasabi, hindi ako magdudulong-dulungan. Si Robert Pumi, alam eh. Alam mo ano? Siya eh. Alam mo anong number one na alam natin? Oo. Ayan, o. Yun ang alam natin. Master natin yan Oo, dapat. tutut. Dito tayo sa tutut. Tutut. Oh, 8:06 in the morning. Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. Hatid ng bayan. Rarantsada muna tayo, partner. Sige, banat. Unahin natin to, lalaking wala ng buhay natagpuan sa Jokno Boulevard sa Bypass Road po yan sa may Pasay City. Aba, anong nangyari dyan? Continue on Alamin po natin ang Scout detalye mula kay Radyo 1 Patrol kilometer. Zeus Legaspi. Zeus! Robert at Doris, kanina mag-aalas 7 ng umaga, tumampas sa mga dumaraan sa Jokno Boulevard Continue Bypass straight Road to this ang traffic bangkay light. ng isang matandang lalaki. Ayon sa mga nakakita sa lalaki, magdadalawang taon na nila itong nakikitang paikot-ikot sa lugar. Nagbebenta ng tahong at isdang mahuhuli sa kalapit na ilog. Kwento ng huling nakakita sa kanya, wala itong tirahan o kamag-anak dito sa Pasay City at nagpapalaboy-laboy lamang ito sa alsada kahit sa gitna pa ng malakas na pagulan noong mga nagdaang araw. Narito ang kanyang pahayag. So, matagal na siya rito. So,
Ang trabaho po niya, kukuha siya ng mga na tinitigan mo, patay. Ang mga kung ano-anong tas mga binibigay ng pulis. Pag tira-tira, nilalagay niya po sa ganun, sa container. Okay, yung mali, binuburo at kinakain. Tapos ang ginagawa po namin din, nangingi po siya sa mga tao. Pinilikan namin siya ng kape, minsan pera. Tapos kagabi po, nakita namin sumusuka na wala nang may suka. Tapos kumagano. Tingnan niyo po yung katawan niya. Tingnan niyo. Yan ang tingin ni Jules Jimeno, isa doon sa mga huling nakakita sa lalaki. Kanina nga, kinakausap siya, Robert Abdoris, na investigador ng Pasay PNP para na malaman nila yung posibleng sanhi ng pagkamatay nitong matandang lalaki. Tansya ng mga investigador, Robert Abdoris ay posibleng 70 o 65 anyos pataas yung edad ng lalaki. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan nito. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Punta pa rin tayo. Punta naman tayo sa may Valenzuela area, partner. Malayo-layo yan. From south, punta tayo Oo, north. malayo. Sige, Okay. go. Kumustahin po natin ang sitwasyon ng traffic sa MacArthur Highway sa Valenzuela matapos po na magkabanggaan yung isang truck at isang bus. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsi. Heavy traffic. Good morning, Robert at Doris. Nakaambalang pa rin dito sa southbound lane ng MacArthur Highway sa Valenzuela ang truck at bus na nasangkot sa banggaan kaninang madaling araw. Nagkalat pa rin itong ilang mga nasirang bahagi ng dalawang sakyan dito sa kalsada. Sa kabila nito, nananatiling mabagal ang daloy ng trapiko sa bahagi ito ng MacArthur Highway, particular na dito sa tapat ng Our Lady of Fatima Medical Center. Pansamantala muna kasi pinag-counterflow ng mga traffic enforcer ang mga southbound na sasakyan sa isang lane ng northbound habang may stop and go scheme din na traffic sa southbound para sa mga nag-counterflow na sasakyan. Kaya naman, payo natin sa mga kapamilya natin na dito dadaan sa MacArthur Highway, patungo ito ng monumento, ay kumahanap muna ng mga alternatibong ruta o yung mga daanan sa loob na palibot nitong MacArthur Highway para maiwasan ang build-up ng traffic sa bahagi ito ng MacArthur nga sa Valenzuela. At samantala, yung lagay naman ng panahon dito sa bahagi ito, na nakakaranas ng pag-ulan pa rin. Hindi naman ganun kalakas, Robert at Doris, ang ulan sa bahagi ito ng Valenzuela. At papunta tayo dito sa lugar kung saan na nagpanggaan itong truck at bus ay wala naman tayong nakitang mga kalsada na baha. So kahit paano makakatulong yan doon sa rerouting, doon sa paghahanap sa alternatibong ruta ng mga motorista ngayong umaga. Oo, pero kung daraan pa sila dyan, mga ilang oras or minutes yung itadagdag nila sa biyahe nila. Oo. Robert, nung kanina, napansin ko, habang nagkukuha ko ng ilang mga videos doon sa lugar, doon sa stop and go scheme kasi, talagang lang doon hinahayaan mo na nila dumaan yung mga sasakyan, tapos after a while, yung southbound naman, tapos doon naman sa counter flow ay isang lane lang din yung binigay. Kaya tinanto ko, aabot siguro ng mga 5 to 10 minutes na sukod ang dami ng trapiko. Doon lang naman sa maliit na bahagi yun, doon sa mismong truck site nitong bus at truck. Pero bago saan sa site na yan at pag nakalagpas na sila dyan, patungo na sila ng monumento, ay mabilis na ang daloy ng trapiko. Kung ka lang doon sa traffic ko, o yung iba Ito lang talaga. mga mainipin, bakit ba nakakalitan? Continue for 100 meters, then turn right. Robert, I'm sorry, sinagdag ko na rin, alam nyo, ang napapansin ko rin na nagpapabagal yung daloy ng trapiko. Yung mga motoristang marites, alam niyo ba yung mga motoristang marites na yan, Robert, I'm sorry, ayun yung mga Siyempre, may point to, pagpipaging pa. slow down, tapos uumitain kung ano yung bakit nagkaroon ng In ganong 80 pagdaan. meters, turn right, Ayan din then yung you isa will sa find nagiging your cause ng destination. mabagal na daloy ng trapiko. So, doon sa mga motorista, huwag na po kayo magmarites at dumire-diretso tayo sa pupuntahan nyo dahil baka maling kayo. At huwag na kayo mag-analyze, kagaya ng isang kakilala ko, In 40 meters, turn right. Oo, inalayan ang lahat. Oo, hindi na-analyze ang lahat. Tumuloy-tuloy lang po kayo. Nang sa ngayon tayo We are here already. ay makarating sa ating
Garcia.